This is neither sound effects nor artificially created visuals. This is real. This is Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary in Davao Oriental. This is not just any other mountain that offers spectacular view. This wondrous and diverse highland has an infinite network of wildlife species, making it one of the country's protected areas. An inscribed UNESCO World Heritage Site due to its outstanding universal value, which particularly represents complete, substantially intact, and highly diverse mountain ecosystem. It was also a declared ASEAN Heritage Park. Both recognitions remarkably happened in 2014. Pag sinabi mong si Mount Hamiguitan, si Pygmy Forest yan. Pero hindi lang yan. Mayroon pa tayong mga iba't ibang klase ng halaman dito sa Mount Hamiguitan. Mayroon tayong 6 na pitcher plant na matatagpuan dito sa Mount Hamiguitan. Sa 6 na yon, yung 5 dito lang natin matatagpuan sa Mount Hamiguitan, hindi natin makikita sa ibang lugar. At higit sa lahat, mayroon tayong Philippine Eagle dito sa Mount Hamiguitan, si Haring Ibon. Nakikita natin dito sa Mount Hamiguitan. The said range is interestingly dissected into various types of vegetation: agroecosystem, dipterocarp, montane, mossy pygmy, and the iconic vast pygmy forest. Kung titignan natin bakit may Pygmy Forest dyan sa ibabaw ng Mount Hamiguitan, 3 factors po yan. Unang-una, ayon sa pag-aaral, ang lupa natin dito ultramafic. Hindi siya conducive para paglaki ng mga puno. Pangalawa, sa mataas na lugar na yan, adverse condition. Malakas yung hangin, kulang sa mineral, kaya kailangan mag-adapt yung mga species natin doon. Parang sa tao, bakit kailangan kong tumaas kung mahangin? Wala na nga akong pagkain, kaya i-adapt ko yung sarili ko. Huwag na lang ako lalaki, basta mabuhay ako. Ganun po yung pinakasimple na explanation. With its exceptional yet fragile ecosystem, preserving this natural wonder is a crucial task to the Department of Environment and Natural Resources. It is in fact under the strict management and legal protection of the Protected Area Management Board. Mayroon tayong alituntunin na dapat sundin. Lahat ng papasok dito kailangan magrehistro sa PAMO ng Mount Hamiguitan. Centralized po yung ating registry rito. Hindi po tayo po pwedeng umakyat or pumasok sa Mount Hamiguitan ng walang porter. Ang mga porter po natin ay puro accredited. At mayroon pang isa, mayroon tayong pinapairal yan na zero waste policy. Lahat ng basurang dadalhin mo sa taas, ibababa mo rin. Dito sa Mount Hamiguitan, marami tayong ini-introduce ng mga conservation strategies. Like for example po, mag-install tayo ng mga camera traps. Yan yung ginagamit natin pag monitor sa mga wildlife natin dito. Inilalagay natin sa certain area para mag-observe. Nakita natin na may mga wartipig, yung baboy ramo. Meron tayong nakita ng mga usa, Philippine deer, mayroon pa pala dyan. Makaka, yung unggoy, meron tayong nakita dyan. At marami pang iba. Ngayon, yung mga nakukuha natin impormasyon na yan, ginagamit natin, ipinapaalam natin sa mga communities para malaman nila na kailangan natin pangalagaan si Mount Hamiguitan. Kasi iyon yung kanilang tahanan, tahanan namin, tahanan nyo, kailangan natin pangalagaan. Yung tubig na nanggagaling sa Hamiguitan, napakagandang klase. In fact, ang tubig dito sa loob ng Mount Hamiguitan, pag naglalakad ka rin, hindi mo na kailangan magbaon ng tubig. Magdala ka lang na lalagyan. Lahat ng mga madadaanan mo, mga sapa, mga creek, free-flowing, pero pwede ka nang kumuha ng tubig. Iinumin mo na yan. Sabi nga nila, matamis-tamis. At yan ay attested ng mga trekkers po natin na pumupunta sa loob ni Mount Hamiguitan.
Yung conservation po natin dito sa Mount Hamiguitan is yung pagkakandak po natin ng regular lawin patrolling. Kasama namin during patrolling is yung ating mga local community po. For example, yung mga bantay gubat. And then, aside po doon sa pag-monitoring ng wildlife, minomonitor din po natin yung ating mga flora. Nag-allocate po kami ng 3 days, focus only for lawin. So, wala po talaga kaming ibang ginagawa, kundi mag-assist lang talaga along the trail at saka yung mga manote po natin, ma-observe or marinig po ng mga fauna, and then magdo-document po tayo ng mga flora. Kasi baka malay natin, bago yun, at madagdagan na naman yung ating mga discoveries po for site endemic. Based sa ating patrol plan na quarterly, minimake sure po natin na every month po, iba't ibang lugar po yung mapupunta natin to make sure na mamomonitor po talaga natin yung buong Mount Hamiguitan. Ang pagtabang namo sa Mount Hamiguitan, base sa Balaod Republic Act 9147 sa Wildlife Law, kami nagaprotekta base sa mando sa Balaod. Nya giampingan namo ni among iprotektahan tungod kay unang-una kami nagapuyo aning dapita. Nagaawahag mi nga magtinabangay sa pagprotekta sa kinayahan kay para laman ni sa kaugmaon, dili lang kay kami sa umabot nga henerasyon ang lungsod namo among giampingan tungod kay dili mi gusto nga ang kinayahan, hugaw, makatagamtami og kanang dili limpyo nga hangin. Bisan tuod pobre ta pero dato ta sa kinaihan. With the conduct of several expeditions by researchers from all over the world, their gathered data solidifies the recognition of Mount Hamiguitan as the center of diversity of some genus and as the highest number of single mountain endemic pitcher plants. The mountain's exceptional biodiversity are all of paramount value that provide support to the lives within and beyond this highland. Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary is just as lovely as described by those who have gone there. But it indeed hits differently when you experience it yourself. And it's way better if we all conserve it for the succeeding broods and generations. After all, everybody deserves its value and beauty.